Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Time and again, meron po ako napapanood ng mga videos ng ating mga kapwa BBM supporters and vloggers. And time and again, sinishare ko po sa inyo yung video na gustuhan ko kasi maganda yung content niya. At ito po ay napanood ko sa Facebook kay Admin Rich na isang komentarista. Kasi po ngayon, balita po yung mga vloggers na dating BBM supporter na lumipat at naging DDS supporters tapos ngayon ay nagbabalik loob kay President Bongbong Marcos. Siyempre nakakaduda nga naman yan. Hindi tayo nakakasigurado kung talagang sila ay totoong nagbalik o sila ay Trojan horse ng kabilang kampo. Pero dito po sa isinawalat ni Admin Rich, may mga pasabog po itong bumalik sa kampo ni President Bongbong Marcos. Meron pa ako narinig in the course of the video na sinabi ni President Bongbong Marcos na dun sa mga BBM supporters and vloggers na huwag sisiraan ang mga Duterte sa kanilang mga vlogs. Which is para sa ibang mga BBM vloggers, mahirap po yatang gawin. Mahirap magpakabait masyado, lalo na kung nakikita natin na masyadong inaalipusta, masyadong binabanatan, masyadong binabatiko si President Bongbong Marcos at nasasaktan po tayo. Kaya hindi natin masisisi yung ibang mga vloggers na mag-all-out war at awayin din at batikusin din ang mga DDS at ang kabilang kampo dahil sa pagmamahal kay President Bongbong Marcos. So panoorin po natin ito at kayo na po ang humusga kung dapat bang paniwalaan yung mga vloggers na nagbalik loob at dapat bang iwasan ang pagbatikos sa kabilang kampo. Panoorin po natin ito. Direct to the point na tayo. Dito nga po sa video ni Madam Ellie, no? Siya po yung, paliwanag ko muna ng konti. Si Madam Ellie, mga kaibigan, siya po yung dati na sumuporta po kay PBBM, no, sa unit team ng kampanya po. Pagkatapos, nung nanalo na po si PBBM, ay bumaliktad, no? Alam niyo naman yung mga vloggers, no, na nagsuporta din sa Unity pagkatapos nung nanalo na si PBBM, biglang bumaliktad, biglang bumanat kay PBBM. Kasama po to si Madam Ellie, sina Peebles Talakera, 'di ba? Kasama yan sila sa mga bumaliktad. At eto nga po mga kaibigan, no, just lately na ay nagparamdam sila na gusto nilang bumalik, no? Yung mga post nila na sinasabi na parang pwede pa ba, ganyan-ganyan, matatanggap pa kaya. So in short mga kaibigan, eto pong sina Madam Ellie, sina Peebles Talakera ay sila po ay nakipag-meet kay PBBM at kay F. Elisa. At personally, humingi po sila ng tawad at sinabi nga po nila na na-realize po nila yung kanilang pagkakamali, mga kaibigan, no? So, hindi na po natin i-play yung video kasi baka ano naman ako ni TikTok, no? Pero andito po yon sa aking live, no? Sa aking page, tong Admin Rich dito sa TikTok at panoorin nyo na lang kapag may time kayo. So, ayan nga po, bumalik na po sila kay PBBM. At ito po sa pagbalik nila kay PBBM, medyo nagkagulo po yung mga vloggers kasi alam naman natin, di ba mga kaibigan, katulad ko, talagang Marcos supporter ako, mga kaibigan, pinaglalaban ko si PBBM. So, andyan yung medyo ano pa tayo duda pa rin tayo sa motibo. Bakit sila bumalik ng ganito? Bakit sa dami ng mga nasabi nilang masama kay PBBM, kay F. Elisa, pagkatapos ganun-ganun na lang ba babalik sila ng ganito? Pagkatapos hihingi ng tawad, pagkatapos ganito sabihin na ganun-ganun na lang ba? Parang napakabait naman yata ng Marcos administration para tanggapin sila ng ganito sa sobrang dami ng mga nasabi nilang hindi magaganda, paninira kay PBBM. So ayun nga po, yan nag-react nga po si Mami Peng, no? Mga kaibigan, kasi loyalist nga talaga si Mami Peng eh. So ayun nga, medyo kaya yung mga vloggers na PBBM, medyo parang may mga misunderstanding dahil nga po dito sa pagbabalik, no? Pagbabalik loob nitong mga DDS vloggers para talagang sumuporta uli kay PBBM. Pero sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, dinidiscuss natin to ngayon. Pero habang dinidiscuss natin to, hindi pa po talagang full ang aking paniniwala na maayos at maganda ang kanilang hangarin. May duda pa rin ako, mga kaibigan. Pero sabi nga, everybody deserves a second chance. So, ang gagawin natin, mga kaibigan, ay babantayan natin at titingnan natin. Kailangan pakita pa sila ng more proof na talagang
totoo yung kanilang ginagawa. Totoo yung kanilang pagbalik, no, sa administrasyon. Totoo talaga yung kanilang pagsisisi, no, na hindi sila Trojan horse or hindi sila kumbaga para lang makapenetrate sa administration pagkatapos magkukuha lang ng mga kukunin lang ang loob ng mga maka-BBM, vloggers or ng admin pagkatapos ayan na naman, babaliktad na naman kapag eleksyon tapos ang daming sasabihin, ang daming paninira. So, ano pa rin yung aking pagdududa. Pero sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, bibigyan natin sila ng benefit of the doubt at bibigyan natin sila ng second chances, no? Kasi ako naman mga kaibigan, ugali ko na talaga to mga kaibigan, ever since na ako yung tao na hindi ako madaling maniwala. Kaya mahirap po akong budulin, no? Yung mga mambubudol dyan, mahirap. Pag ako ang binudol nyo, mahihirapan kayo. Kasi mahirap akong budulin dahil hindi po ako basta-basta naniniwala. At hindi po ako nasisilaw sa pera, no? So, in short mga kababayan, no? Eto na nga, etong dating DDS vlogger na ito na bumaliktad na at humingi po personally ng tawad kay PBBM at kay F. Elisa. At alam niyo ba mga kaibigan, ang sabi nitong tong si Madam Ellie, no? Ang instruction daw sa kanila ni PBBM, ganito daw ang instruction sa kanila ni Peebles Talakera, no? Kasama niya kasi si Peebles nung humingi sila ng tawad kay PBBM at kay F. Elisa. Sabi daw ng first couple, ayaw namin na pupurihin yun ng pupurihin ang administrasyon ng talagang na para na kayong mga, yung parang ng mga tuta na puri na lang ng puri to the max, mga ganun mga kaibigan, na talagang wala ka nang nakikita kundi puro pagpupuri na lang sa administrasyon. Yun daw sinabi ni na PBBM at F. Elisa, ayaw daw nila ng pinupuri ang administrasyon na Marcos. Ang gusto daw ng first couple mga kaibigan, no, na kailangan i-call out nyo din, no? Kapag may nakikita kayong mga maling ginawa ng isang ahensya, i-call out nyo. Kasi unang-una sa lahat, si PBBM, syempre, presidente yan hindi na niya, minsan may mga hindi siya nalalaman na, uy, may ginagawa pala na hindi na pala maganda yung ginagawa ng isang sekretary o isang ahensya. So, kailangan daw i-call out. Yun daw ang instruction sa kanila ni PBBM. Na wag daw palaging praise ng praise sa administrasyon, sa Marcos administration na, ay, napakaganda ng Marcos admin, napakagaling ng ganyan-ganyan. Wag daw ganon. Gusto ni PBBM na i-call out daw kung ano yung mga nakikita na may mga hindi maganda. At eto daw ang instruction si PBBM, suportahan nyo lang ang mga programa ng gobyerno at ang mga proyekto. Tama na yon. Huwag yung praise kayo ng praise sa administrasyon. Yun daw ang instruction sa kanila ng first couple. Ang ganda, di ba mga kaibigan? Talagang at ito pa ang sabi daw mga kaibigan ng first couple, ayaw na ayaw nila nasisiraan ang mga Duterte. So ito daw ang sabi ng Pangulo at ni FL, huwag niyong sisiraan ang mga Duterte or huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa mga Duterte, no? Yun daw ang instruction sa kanila ng first couple. Kasi ang sabi daw ng first couple, hayaan niyo lang sila, no? Kung maninira sila sa admin o sa administrasyon, hayaan niyo lang sila. Basta yung admin o yung mga Marcos supporters na mga vloggers, huwag kayong maninira sa mga Duterte. Yun ang sabi ng first couple, no? Dito kina Madam Ellie, no? So, nung narinig ko ngayon, sabi ko, PBBM, hindi naman po pwedeng hindi ko banatan ang mga Dutertes. Kasi nakikita ko hindi maganda ang ginagawa sa'yo. Sa loob-loob ko lang ganyan ang instruction sa PBBM sa mga Marcos vloggers na sumusuporta sa kanya. Hindi ko susundin yan. Kasi talagang ako babanatan ko talaga ang Duterte. Kasi hindi ko gusto yung ginagawa nila kay PBBM, no? Babanatan ko talaga sila. So yan ang isang instruction ni PBBM sa mga vloggers na sumusuporta sa kanya. Yan ang hindi ko kayang sundin. Kasi babana talaga ako sa mga Duterte, lalo na kapag binabalahura nila at binababoy ang aking Pangulo, ay hindi talaga po pwede. Talagang babanatan ko ang mga Duterte. Wala akong pakialam. Kahit na yun pa, kahit sabihin pa ni PBBM na huwag kayong bumanat sa Duterte, babanat talaga ako dahil gusto kong ipagtanggol ang aking Pangulo. Diba?
So, balik na po tayo sa sinasabi ni Madam Ellie. So, yun nga ang instructions no, ni PBBM, ni FELISA, huwag maninira sa mga Duterte. Hayaan nyo lang sila kung maninira sila sa administration, basta kayo, huwag kayong maninira sa mga Duterte. Pagkatapos ng mga kaibigan, ang sabi pa nitong si Madam Ellie, nagpasabog na siya no? Pinasabog na niya mga kaibigan na eto ngang destabilization. Pag upo pala, sabagay, alam ko na to sinasabi ko na rin to sa mga vlog ko. Pero sasabihin ko ngayon, kasi ito yung sinasabi niya pasabog niya na pag upo pa lang noon ni PBBM mga kaibigan, andyan na kaagad. Alam niyo yung GMA, yung ginawa noon ni GMA kay ERAP. So, ganon po. 1 month pa lang si PBBM, ando na pala mga kaibigan, yung kanilang plano na patalsikin si PBBM, ipapa-impeach. So, tama yung sinasabi ko sa inyo noon, mga kaibigan, na vlog ko na to na pinagbalakan una sa House of the Representative, no? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Tama yung sinabi ko sa inyo, mga kababayan, sa mga vlog ko, na merong mga kumakausap, no? Kinakausap ni Gloria Macapagal-Arroyo or ni GMA, yung mga kongresista. Kinakausap niya mga kongresista na sumama sa kanya para ipa-impeach or patalsikin sa pagka-speaker itong si Martin Romualdez, no? Si Speaker Martin Romualdez. Bakit si Speaker Martin Romualdez ang pinupuntirya ni Gloria? Kasi, mga kaibigan, kailangan munang mapatalsik si Speaker Martin Romualdez as Speaker of the House bago nila iluluklok si GMA. At kapag si GMA na ang Speaker of the House, andyan na mga kaibigan, sisimulan na nila ilalabas ang mga impeachment complaint kay PBBM. At syempre, hawak na ni GMA ang power sa Kongreso at syempre, nasa kanya na rin, makokontrol na rin niya ang mga kongresista na bumoto for yes for impeachment kay PBBM. Kaso mga kaibigan, sa sobrang galing po mamuno ni Speaker Martin Romualdez, ang mga kongresista po ay gustong-gusto sa pamumuno ni Speaker. Kaya naman ang mga kongresista, pumunta po sila kay Speaker Martin Romualdez at nagsumbong po sila na kinakausap sila ni GMA para sumama sa kanya para patalsikin siya sa pagiging speaker. No, nagsumbong ang mga kongresista na booking. So yan po sinasabi ngayon ni Madam Ellie na napakaaga nilang na-booking. No? At sabi niya, bakit niya alam? Kasi kasama daw siya doon sa group. Kasama siya sa group na habang pinag-uusapan yung pagpaplano na pagpapatalsik kay PBBM. Biruin niyo mga kaibigan hindi pa man umiinit ang puwet ni PBBM sa Malacanang. Isang buwan pa lang, andyan na pala yung plano, mga kaibigan, no? Na patalsikin si PBBM. At inuuna nila sa House of the Representative kasi nga, nandyan si Speaker Martin, ang first line of defense ni PBBM. Guys, kapag napatalsik kasi si Speaker Martin, ando na, makakapasok na yung impeachment na yan, no? So, eto na nga yung mga kaibigan. Unang attempt, failed kasi nagsumbong ang mga kongresista. Kaso, hindi pa rin sila hindi sila nawala ng loob yung mga DDS. Second attempt, mga kaibigan, nag-attempt ulit si Gloria Macapagal-Arroyo. Kumausap na naman siya ng mga kongresista para sumama sa kanya na para mapatalsik nga si Speaker Martin. Gusto niyang palitan si Speaker Martin. Kaso, second attempt, mga kababayan, huli na naman. Kasi nagsumbong na naman ang mga kongresista. Anong nangyari? Nung una, na-demote lang siya, di ba? Sa kanyang posisyon, na-demoted lang. Nung pangalawa na attempt, ay talagang tinanggal na siya doon sa kanyang posisyon. Di ba? Akala nila malalalangan nila ang Marcos admin. Ang sama ng plano nila sa Pangulo. Biruin mo, isang buwan pa lang pala, ganyan na pala ang plano nila, na talagang planado na, orchestrated na lahat, na talagang patatalsikin nila si PBBM. Plus, andyan na yung kinausap, yung mga retired, no, na mga officer, kinausap para talagang sumuporta dito kay Duterte, para pagpapatalsik kay PBBM, no? So, ano nangyari mga kaibigan? Pangalawang attempt nila na patalsikin, no, si Speaker Martin ay hindi po nagawa.
Kasi failure na naman. Ganun po kasi kapag magaling ang Speaker of the House, magiging loyal sa'yo ang mga kongresista. Sobrang galing po ni Speaker Martin. Sabi nga nung ibang mga kongresista, ngayon lang nila naranasan na ang isang Speaker of the House ay sobrang galing. At ang Speaker of the House, no, Speaker Martin Romualdez, bagamat nasa 300 plus ang mga kongresista, ay napapag-unite niya. Diverse po yan mga kaibigan, iba-ibang mga paniniwala ang mga kongresista, iba-ibang mga ideology, pero nagagawa ni Speaker Martin na ipag-unite ang 300 plus na mga kongresista. Ganon kagaling si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya nga ang mga kongresista ay talagang naging ano sa kanya, loyal. So, pinagbabalakan siya, no, ng mga DDS, no, sa pamagitan ni GMA, no, doon una aatakihin si Speaker Martin, patatalsikin sa pwesto, pagkatapos luluklok si GMA, pagkatapos niyan, ayan na, andyan na yung impeachment complaint for PBBM, tapos andyan na, patatalsikin na sa pwesto si PBBM at luluklok na nila si Sara Duterte. So, failure po lahat yun. So, yan mga kaibigan, sinabi po yan, kinonfess po yan ni Madam Ellie, yung DDS vlogger na bumalik po, no, kay PBBM, na humingi po ng tawad kay PBBM at F. Elisa, at sila naman po ay open arms na sabi nga ni Madam Ellie, parang wala daw nangyari. Parang walang nangyari, parang wala silang ginawang masama. Pero kung titignan natin mga kaibigan, yung mga statement niyan, grabe yung paninira nila kay PBBM, kay F. Elisa, grabe yung pagbanat nila sa Marcos administration. Pero tinanggap sila ng parang walang nangyari. Ganon kabuti ang ating Pangulo. Ganon kabuti si F. Elisa. At ang instructions pa mga kaibigan ay wag daw nilang sisiraan ang mga Dutertes. Yun ang instructions ni PBBM dito sa mga vloggers na nagbalik loob sa kanya. Huwag niyong sisiraan ang mga Duterte. Hayaan niyo lang kung sisiraan ang administrasyon, basta huwag niyo silang sisiraan. Ang galing, di ba? Napakabait talaga ng ating Pangulo, mga kaibigan, no? So, ayan na mga guys, no? Sa mga bagong dating po, ang tinatalakay po natin dito ay ito pong pasabog ni Madam Ellie. Siya po ay kasama ni Peebles Talakera, mga DDS vloggers na na-realize po nila na, bakit nga ba tayo ganito? Bakit nga ba sinisiraan natin si PBBM, ang Marcos admin? Sila po ay nagbalik loob at sila po ay humingi ng tawad at sila ay open arms naman na tinanggap. So, yun na nga mga kaibigan, no? So, sa madaling salita, hindi natuloy ang kanilang mga pinaplano na impeachment para kay PBBM. Kasi hindi nila mapatalsik si Speaker Martin Romualdez. No? So, ito na mga kaibigan. No? So, nagkaroon daw sila ng realization. Kasi pag pumupunta daw sila sa mga maisog rally, mga kaibigan, nag-observe sila at nadidismaya sila mga kaibigan. At sabi nila, tinitingnan nila yung mga dumadating na mga tao. Vic Rodriguez, eto umalis kasi may issue to, 'di ba? Yung tungkol sa importation ng sugar, 'di ba? Yung may pirma daw ni PBBM, pero hindi naman pumipirma si PBBM. Sinong naglalagay ng tatak, sinong nagpipirma? Si Vic Rodriguez. Pagkatapos may naging issue din siya, no, si Vic Rodriguez sa yung mga appointment, no, sa Malacanang ibinibenta niya. Yun ang mga naging issue sa kanya eh. Tapos meron pa siyang naging issue tungkol doon sa tinanggap niya na appointment, no? So 3-4 yung issue niya. So kaya siya talagang totally natanggal. So yun daw, nare-realize daw niya, itong mga tao na to na sumasama dito, puro may issue, puro merong mga, makikita mo talaga na may mga self-interest, may mga, ang motivation nila ay mga pangsarili. Tapos yun nga, Harry Roque, ito si Harry Roque, nag-expect na bibigyan ng pwesto, pagkatapos hindi naman nabigyan, tapos dumaan si Glenn Chong, inisip din daw niya, ito si Glenn Chong, oo, nag-expect din ito na bibigyan ng pwesto pagkatapos hindi nabigyan. So, ina-assess niya yung mga tao na nakikita niya na nandoon. At sabi niya, lahat ito may lahat ito may mga
self-interest, yung mga motivation nila ay hindi talaga para sa bayan, kundi nandun sila kasi nga dismayado sila, hindi nila nakuha yung gusto nila, meron silang mga expectation na hindi naibigay sa kanila, kaya eto sila, bumabanat sila ngayon. Yun yung realization nila, no, nitong mga nagbalik loob kay PBBM. So, ayun na mga kaibigan, no, tapos nakikita nila na kapag nagpapatawag ang rally sa Maisog, ang nandoon yung mga KOJC members. So sabi ko nga kanina nung narinig ko yung sinasabi niya mga kababayan, nung sinasabi ni Madam Ellie, KOJC members ang mga nando doon kapag nagpapatawag ng Maisog Rally. So ibig sabihin pala wala palang DDS. So kung merong DDS, ibig sabihin sa Davao lang pala. Kasi ang sinasabi niya dito mga kaibigan, yung rally dito sa Luzon, mga kaibigan, na ginanap, at ang nakita niya ay puro mga KOJC members. So, ibig sabihin, ang mga DDS nandun lang pala sa Davao. Wala palang DDS dito. Diba? So, kung meron man siguro, mabibilang lang talaga sa mga daliri ang mga DDS. Eh, diba sabi ko nga sa inyo, 16% lang ang mga DDS. 16% lang. No? So, eto nga mga kaibigan, no, nagulat daw siya. Hala, Maisog Rally pagkatapos nakita niya mga KOJC members, mga nagkakantahan daw, tapos yung mga nagaganon-ganon, nagdadasal. Sabi niya, ano ba to? Eh, parang medyo OP siguro siya dahil nga hindi naman siya sanay sa ganon, no? Tapos, kung sabi rin niya mga kaibigan, meron nga rin daw siyang issue, no? Experience sa mga KOJC members, yung mga nagtitinda ng ballpen. Kaya medyo siya parang hindi siya komportable, no? Kasi may issue nga siya tungkol doon na tinatawag niya na parang sindikato ba yun yung pagkakabanggit niya, no? So, ayun mga kaibigan, no, sa madaling salita, sinabi rin niya dito na yung 'di ba pinagpipilitan ng mga DDS vloggers na si Kibuloy daw ay hindi daw nahuli kundi sumuko daw. So, eto po, si Madam Ellie, sinasabi po ni Madam Ellie dito kung ano yung nangyari. Si Kibuloy daw, mga kababayan, ay nakipag-negotiate na lang ang part ni Kibuloy para kusa na lang na sumuko kasi natatakot daw. Dahil, mga kababayan, nandoon na daw yung vault, yung pinakahuling room na gigibain, no, gigibain ni hukayin ni General Torre, nandoon daw yung vault ng mga gold at saka ng mga pera na pinatago di umano ni Digong. O, siya ang nagsabi niyan, hindi ako ha. Si Madam Ellie ang nagsabi niyan, yung DDS, hindi po ako. O. Nandun daw ulitin ko ha, kaya daw napilitan na talagang sumuko si Kibuloy kasi once na pinagiba yun, no? Once na nagdig ulit doon si General Torre, andyan na daw mga kaibigan, makikita, madidiscover yung vault na naglalaman. Puno daw yung vault, mga kaibigan, naglalaman ng mga ginto at ng mga pera na pinatago daw ni Digong. Kaya daw sumuko talaga. Kasi kung hindi sumuko, ay madidiskubre daw mga kababayan. Madidiskubre na maraming gold doon at mga pera na pinatago ni Digong. Yun ang dahilan. Kaya nakipag-negotiate na lalabas na lang, nasusuko na lang. Diba? Yun po daw ang katotohanan. Sabi nitong si Madam Ellie na dating DDS na nag-BBM ulit, no? Humingi ng tawad kay PBBM, no? So, panoorin nyo yung vlog ni Madam Ellie. Opo, napanood ko nga po. Ayan yung dinidiscuss natin ngayon, no? So, ayun nga po mga kabayan, no? At sabi din po niya, nagkaroon po ng misunderstanding si Kibuloy at saka si Duterte. Make sense mga kaibigan? Kaya naisip ko, kaya pala bigla na lang ang KOJC naglabas ng statement na hindi na daw sila sasama sa mga Maisog Rally.
O, di ba? Makes sense. Ngayon natin na pagtutugma-tugma, kaya pala hindi na talaga sumasama. No? Nag-issue ng statement yung KOJC na hindi na sila sasama sa mga maisog rally. At dinahilan nila yung, kasi daw hindi na nila nagagawa yung kanilang mga ministerial work. Pero ang katotohanan daw talaga nun ay nagkaroon po kasi ng, parang nagkagalit po si Kibuloy at si Duterte. Kasi daw po, nung mga araw no, na nagkakaroon ng mga surveillance, no, yung PNP sa KOJC, eto daw si Kibuloy pasaway. Kasi si Kibuloy daw, meron na nga daw surveillance, ay palakad-lakad pa daw doon sa Kingdom. So parang sinabihan ni Duterte na, alam mo na nga na na hinahanap ka na ng mga pulis pagkatapos palakad-lakad ka pa diyan sa Kingdom. No. So yun po. At alam nyo rin po, pinasabog din po ni Madam Ellie na mismo yung tao na nagchuchu kung nasaan si Kibuloy ay mismong tao din, di umano ni Kibuloy. So parang insider talaga, tao niya mismo yung nag-report sa PNP kung nasaan si Kibuloy. Kaya mga kaibigan, sigurado daw sina General Torre kung nasaan si Kibuloy kasi nga ang mismong nag-report ay yung tauhan mismo ni Kibuloy. Make sense? Diba? So mga kaibigan, dito natin na pagtutugma-tugma na, oo nga kaya naman pala. Kaya naman pala mga kaibigan, kasi ganun nga naman pala. Siyempre tauhan mismo ni Kibuloy ang nagchuchu. So malalaman talaga ni na General Torre, 'di ba? Kung nasaan si Kibuloy kasi inano mismo kung nasaan eh. Tapos kapag hindi pa sumuko si Kibuloy, madidiscover na ang vault na may lamang punong-puno ng ginto at ng salapi na pinatago di umano ni Digong. 'Di ba? Yun yung mga kaibigan, ang katotohanan. Ngayon mga DD sheets, kung hindi kayo maniniwala, nasa inyo na yan. Kasi mga bugok kayo, di ba? Bugok. Sabi ko nga, kapag DD sheet ka, bugok ka talaga. No? At tanga. Kaya, expected ko na yan na hindi kayo maniniwala, mga DD sheets. Kasi kayo nga ay mga bugok. No? So, pagpatuloy natin, mga kababayan, no? So, yan na, mga guys, no? Itong si Madam Ellie ay talagang sinabi na niya mga kababayan ang katotohanan at marami pa daw siyang mga pasabog. Kasi syempre matagal siya sa DDS eh. Matagal siya dun sa kampo ng DDS. Matagal niyang siniraan si PBBM. At sabi niya, kilala niya kung sino ang nagpagawa ng pulburon video. Kilala niya. Marami dito, alam niyo na rin kung sino yung nagpagawa eh. Malapit din kay PBBM. Hindi ko na muna sasabihin, hayaan na natin siya na magsabi kasi testimony niya yun confession niya yun no? Alam ko na kung sino pero hindi ko muna sasabihin, hayaan na natin siya. So ang sabi niya mga kaibigan, alam niya kung sino ang nagpagawa ng pulburon video. At sabi niya, kinonfirma din niya na ang pulburon video na yon ay natawa daw siya kasi yun daw ay pinagawa lang ng isang tao para nga sirain si PBBM at nung nakita niya kung paano ang pagkakagawa, natawa daw talaga siya dahil, guys, pala siya BS Computer Science pala siya. At ang sabi niya, never daw siyang mai-scam dahil siya daw ay nang i-scam ng mga scammer. Kasi, mga kaibigan, as BS Computer Science, alam niya kung anong itsura ng AI technology at kung ano ang itsura ng totoo na video. Diba? So, kanya pong sinabi na ang pulburon video na yan ay hindi totoo at yan ay pinagawa ng isang tao para sirain si PBBM. So, mga kaibigan, sa kanya na lang natin sa kanya nyo na alamin kung sino yung tao na tinutukoy niya kasi in the future mga kaibigan sa mga susunod na araw marami pa siyang pasasabugin tungkol sa mga Dutertes kasi matagal siya dun di ba? Kaya eto malaking malaking backlash talaga to sa mga Dutertes kasi eto meron nang nagpasabog dati-dati mga kaibigan binablog ko to di ba na pag upo pa lang ni PBBM ay pinagbalakan na ng Duterte
Duterte camp na patalsikin si PBBM, ipapa-impeach at patatalsikin. So ngayon, na-confirm nga, kinonfirm nitong si Madam Ellie. So totoo pala yung sinasabi ko. O so yung mga DD sheet na nagsasabi dito na sinungaling ako, ano kayo ngayon? Totoo pala ang sinasabi ko na ahead of time, binlag ko na yan, sinabi ko na yan na pag upo pa lang ni PBBM, may plano na. Ala GMA, ala Erap Estrada. Pero, failure sila. Anong sabi nitong si Madam Ellie? Na-realize nila na si President Marcos ay sobrang talino. Sabi ni Madam Ellie, sobrang talino na pinagbabalakan mo palang pala itong si President Marcos, alam na niya kung ano ang binabalak mo. Pero tahimik lang siya. Pero alam na niya ang binabalak mo. At tahimik ay kina-counter na niya ang lahat ng plano mo. Kaya nakita niyo mga kaibigan, hindi talaga nagtagumpay ang mga DDS sa pagpapatalsik sa ating Pangulo. Ang dami na nilang ginawa. Ang dami na nilang rally. Ang dami na nilang mga panawagan. O, iba-ibang bansa pa. Panawagan pa. Mga iba-ibang bansa pa. Mga maisog, Tapos buong Pilipinas, di ba? O, failure. Failure talaga. Kaya ito malaking backlash ito sa mga DDS. At malaking backlash ito sa mga Duterte. At lalong-lalo na kay Sara Duterte. So nakikita, at ito mga kaibigan yung confidential funds. Doon sa kanyang first statement, meron siyang sinabi na, alam nyo na, yung confidential funds ay ginamit sa... So nagka-hint ako mga kaibigan. Kasi binanggit niya yung destabilization. Nagka-hint ako ngayon na ang confidential funds ginamit sa destabilization. Hindi ko kino-confirm pero mga kaibigan, panoorin nyo yung video niya. Dito mismo sa Admin Rich. Pinost ko dito. Panoorin nyo. Intindihin nyo yung sinasabi niya. At kapag marunong kayo umintindi, magka-come up kayo sa isang theory na parang sinasabi niya, although hindi directly, parang sinasabi niya na ang confidential funds ay ginamit sa pagdidisturb sa Marcos administration. Ang confidential funds ay ginamit para i-destabilize ang gobyerno ni PBBM. Panoorin nyo, hindi ko sinasabing totoo yan o ako ang nagsasabi siya ang nagsasabi. Si Madam Ellie ang nagsasabi. Panoorin nyo nandito mismo sa aking post sa Admin Rich. At intindihin yung mabuti. Diba? Ang sama ng Duterte, no? Napakasama ng Duterte. Sobrang plastic. Biruin mo, nakipag-unity team sila kay PBBM. Pagkatapos, andun na pala yung plano nila. Na pag-upo ni PBBM, kapag nanalo, pababagsakin agad nila para iupo si Sara. Grabe, sobrang greedy ng Duterte, mga guys. Kasi nga naman, kapag akala nila ganun-ganun lang nila mapapabagsak si PBBM. Pag napabagsak kasi nila si PBBM, tapos upo nila si Sara Duterte, mga kaibigan, pagkatapos mga guys, mga ilang magkakaroon ng re-election, marireelect pa si Sara, so magiging 10 years. Ba? Magiging 10 years. Ganyan yung yung pinaplano nila, gagayahin nila si GMA, no? Guys, ngayon ko na-realize, kaya pala galit na galit si Sara kay Speaker Martin. Nung dinimote itong si GMA, galit na galit si Sara, tinawag niya agad si Speaker Martin na tambalos-los. Guys, ngayon ko na-realize. Kaya naman pala sobrang galit ni BP Sara kay Speaker Martin. Kasi naman pala, mga kaibigan, dahil hindi nga natupad yung kanilang pinaplano. Diba? Mga kaibigan, tinawag niyang tambalos-los. Pinabuli niya si Speaker Martin sa mga DDS vloggers, sa mga followers, pinabuli niya, pinasiraan niya, pinaatake niya si Speaker Martin. Ay, ganun naman pala mga kaibigan na pagdudugtong-dugtong na natin ngayon. Kasi galit na galit pala siya dahil naunsyami ang kanilang plano na ipa-impeach si PBBM. Diba? Pagbisaya para mo to minimo. Kuya Aeros, nga nung magbisaya man ko, na ang nagtanaw sa ako, dire, mga Tagalog man,
Ha? Taga Mindanao ko, pero bata pa ko, ni anhi na mi diri sa Manila. Nag-migrate na mi diri sa Manila. Unya, later on, nag-migrate mi sa Cavite. Ngano magbisaya man ko dong. Taga Mindanao man ko dong. Ang akong sister diha sa Digos Davao. Gipanganak sa Digos Davao. Unya ang usa ka sister nako sa Cagayan de Oro. Ako gipanganak man ko sa Misamis Oriental dong. Agud dong, ayaw pa ginana dong. Kay taga Mindanao ko dong. Ang akong pamilya dong nasa Mindanao dong. Kami dong, bisan taga Mindanao mi dong, pero dili na mo gusto si Duterte. Nga naman, kay dili mi gusto sa kanang killer dong. Gusto na mo Marcos. Kay pag mata na ako sa kalibutan dong, ang presidente Apo Lakay. Agud nakabalo ko kung unsa ang Marcos administration. Si Apo Lakay dong, siya ang nagpaunlad sa Mindanao, si Apo Lakay. Agud ayaw pag inaana dong kay ako dong taga Mindanao ko dong. Nakasabot ko dong sa sinultian ninyo. Pero dili na lang kaayo fluent kay gamay pa man ko dong ni anhi nami dinhi sa Manila. Agud dili na kaayo fluent pero nakasabot ko, nakaistorya pa ko sa Bisaya dong. Kay taga Mindanao man ko dong. Oh, abi ka nimo? Dili ko kabalo sa imong gisulti. Excuse me, kabalo ko sa imong gisulti, nakasabot ko sa imong gisulti kay taga Mindanao man ko dong. Pero dong, bisan sa una pa, Marcos gyud me. Dili mi ginahan sa Duterte dong. O ano, pahiya ka ano. Ang sabi kasi niya mga kaibigan, magbisaya daw ako para daw maniwala siya. Akala kasi niya hindi ako marunong magbisaya. Akala niya kasi taga Manila lang ako. Hindi niya alam na taga Mindanao ako. Mindanao. Pinanganak ako sa lupang pangako. The Promised Land. Mindanao. Batang Mindanao to. Lahat kaming magkakapatid. Mindanao kami pinanganak. Yung kapatid kong isa, Digos, Davao. Ang mother ko, ay nako, talagang nalibot na niya ang Davao. Madalas siya sa Davao City, kaya galit na galit yan kay Digong. Alam niyo ba ang sinasabi ng mother ko tungkol kay Digong? Si Digong daw, ay, hindi naman daw talaga yan mayaman. Lumaki lang daw ang asset niya dahil daw sa pag cow. Sabi ng mother ko, 80 years old ang mother ko, mas matanda kay Digong. At ang mother ko, naglalakad mag-isa, nagwawalis ng bahay, lahat nililinis, naglalaba, ang lakas-lakas, 80 years old. Yung Duterte nyo, uugod-ugod, 79 years old lang. Mirisi. Ang dami niya kasing chinugi. Kaya, ayan, ang dami niyang kasama. Ayan po, matapos yung mapanood yung video, ano po ang masasabi ninyo? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.